Okay, so ayan po, isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property for sale na naman po ang ipapakita ko sa inyo. Pero itong property na to ay na-revlog ko na po. Pero i-revlog ko lang po ngayon para ma-update po kayo kung may pagbabago sa property na to. At ganun din po, meron din po pagbabago sa kanyang presyo. So ito na po yung property, gated po siya. At simula po doon, ayan, sa bandaron po, andun po yung ano po niya, bakod. Ano po yung boundary ng bakod hanggang dito po. Ayan. Hanggang dun po sa may tapat po ng akasya po doon. Ayan. So, pasukin natin tong property na to para makita nyo po. Okay, so ito po yung property na binibenta. Simula po dun sa tapat ng akasya po na yon hanggang doon po sa lagpas lang po ng konti ng solar light po na yun o street light. At ito po yung property na binibenta po ngayon. Kaya naka-along cemented road po siya. Ayan, along cemented road, mahaba yung frontage, nasa mga 60 to 70 meters po estimate ko po na frontage po niya, gated, at ito po ay fully fenced na rin po itong property nito. So pag open pa lang ng gate, bungad po agad itong bahay po ng property na kasama po sa bentahan, at lahat po ng gamit po ng property nito ay kasama na po sa bentahan. So ito pong property nito ay maganda yung view. May paron po siyang pa-slope, pahili-hili po siya, at meron pong fish pond po ito at may kubo. So yun po yung kubo ng property. Ayan, dito sa harap po ng property meron po siyang puno ng siniguelas na ililiman po nila dito, at may power line na rin po ito. Nakakabit na po yung power line, source of water po ito, deep well. So ito po yung bahay, pasukin po natin. Ayan, so ito po, may mga pagbabago nga sa bahay na ito. Ayan, so may sopa dito, dining table, kasama na po sa bentahan to mga to. Ayan, ito yung kanilang palabas po papunta sa dirty kitchen. Ito naman po yung kanyang kwarto. Ayan, ito yung kwarto. Kaya kapag po kayo nakabili, meron na po kayong titirhan agad. May aircon. Maganda po yung design ng bahay. At puntahan naman po natin yung likod ng bahay. Puntahan naman po pala natin itong kanyang kubo. So ito po yung kubo, nakasama na rin po sa bentahan nito. Ayan. At ito po, maganda po yung kubo po niya. Malamig, magandang pagtambayan po ng tanghali. Ayan, maluwang po yung kanyang terrace. Nakabubida na rin. Okay. May ilaw na rin ba? Ayan, may ilaw na rin po pala siya. At ito po yung kwarto po ng kubo. Kaya kung may caretaker po kayo, pwede po silang tumira po dito. Ayan, yan po yung kwarto ng kubo po niya. Commercial na kubo. Okay. So doon naman po, meron pong tambayan. Ayan, meron pong puno ng siniguelas. Madilim. Ayan po yung caretaker po ng property na ito. Ito po yung site ng bahay. Ayan po, dito sa part nito may malaki pong meron pong akasya po dito. Ayan, malapad na po yung kanyang mga dahon tsaka sanga. Okay. At dito naman po yung kanyang deep well. Ayan yung kanyang deep well. At may mga iba't ibang puno rin po dito na nakatanim. Ayan, may buko, may puno ng mangga dito, dalawa. At may mga tanim rin po silang mga gulay. Ito naman po yung ito nga po yung likod ng bahay. Ayan po. Sa side dito, may mga nakatanim na mga puno rin, may mga akasya rin po doon, merong mga ano tawag diyan, mga suha yata yan suha. And then siniguelas, meron din po sila dito yung tinanim silang ang tawag dito. Ayun, nakalimutan ko yung tawag diyan may mga tanim po sila dito ng mga fruit bearing din. Ayan, may atis, may mga papaya, may mga may mga saging, at karamihan po tinanim po dito ay kalamansi po, nasa mga 550 yung kalamansi. Ayan, so marami po yung nakatanim na kalamansi po dito. So ito naman po yung kitchen po nila o dirty kitchen po dito sa labas ng bahay. So andito po yung CR. Ayan po yung CR. Okay, may lababo. Ayan. Maglalagay na lang po ng shower kung sakasakali po. Yan po yung CR po niya. Dito po yung lababo din sa labas. Pwede kayo magluto dyan. Ayan po, maganda pong
tambayan rin po dito at pwede maglagay ka rin ng lamesa dito para habang kumakain ka ay maganda yung view mo. Yan, maganda yung view. Ayan. So, punta naman natin yung kanyang fish pan. So, andito po tayo sa part ng fish pan po niya. Ito po yung fish pan. At yun nga lang po ay konti na yung tubig. At ewan ko lang po kung meron pa itong laman na tilapia. Pero kung may laman pa daw na tilapia, kasama na po sa bentahan po yun. At ito po yung ibang part ng property. May mga tarim din po silang mga buko. Ito mga tarim nilang mga buko. Ewan ko lang po kung ilan na po yung tinanim nilang buko ganun sa papaya. Pero marami po silang tinanim ng mga buko po. At ayun na po yung part ng kanyang kalamansi po niya o kalamansi farm po niya. Nasa mga 500 po mahigit o 550 daw po na puno ng kalamansi. Ayan po. So ito kanya po yung fish pan. Maluwang po siya. At maganda po ito mag-alaga ng mga tilapia o ano po yung gusto nyo alagahan ng tilapia na yan, nabubuhay po sa tubig tabang po. Ayan, mga hito, pwede rin po yan. Okay po. So, punta naman po natin yung kanyang kalamansi farm. Ayan po mga boss, mga madam. So, andito tayo ngayon sa kalamansi farm po niya. Sa parte na marami pong nakatanim na kalamansi. Ayan po, maliit lang pa lang po yung kalamansi po niya. Ayan, pero namumunga na po sila. Ayan, may bunga. Ayan, namumunga na rin po sila. Pero, kaunti pa lang po yung binubunga nila. So, ayan po. Maganda po itong property nito. May overlooking part. May mga mountain view. May kubo rin po doon. Lagpas pa po noon ay kasama pa ng property. So, lagpas ang kubo. Andun po yung boundary. At may bakod na rin po doon. So, sabi ko nga po itong property na to ay nakabakod po siya. Ayan. Hiningal ako dun So, meron din pong puno dito. Silungan kapag po ay nagdidilig o kaya nag-harvest ng kalamansi at mayroong mga rin po, may mga mountain view. Ayan. Mount Bulaylay. Ayan. At dito po yung Mount Bangkay. Tapos okay. So yun naman po yung Mount Balungaw. Yung part na yan. Lahat po yan ay hindi po bulkan. Mga bundok lang po sila na hindi po pumuputok. Okay po. So, ganito po kaganda at makikita nyo po sa drone video po yung view ng property na sa taas at makikita nyo rin po iba-ibang part po ng property na ito. At ngayon po ay hindi po siya masukal. Malinis po. Pero doon sa part po na yon ay tumutubo na po yung mga damo dahil naulan na rin po kasi. At doon sa part na ito pwede pa kayo mag fish pan dito Ayan. Pwede rin kayo mag-alaga ng mga kambing po dyan, baka or ano yung gusto yung alagaan dyan. Okay, so yan po. May mga marami po yung pwedeng gawin sa property na. Pwedeng farm resort, pwedeng pag-retirement nyo, investment nyo po, or pag-alaga ng mga hayop. Ayan, pwede po. Wag lang po yung mga piggery o poultry po ay bawal po dito sa bayan po ng Kuya po. Pwede rin kasi mag-alaga ng bawi, mga ilang heads lang, ganun po pwede po siguro. Tsaka mga manok lang na mag-alaga lang dyan, mga ilang heads lang din. Ayan. So ito po yung property na binibenta. Kaya sa mga gusto pong bumili dyan, i-check nyo po muna ito. Okay, so ito po mga boss, ulitin ko po, ito po ay 2.1 hectare na kalamansi farm na may bahay, na mayroong kubo, mayroong 550 na puno ng kalamansi, may fish pan at may iba-ibang mga puno, may buko, may papaya at may mga tanim din po silang mga gulay. So ang presyo po ng property ito, dati po siyang 9 million, ngayon po ay 7.9 million na lang. Kung gusto niyo pa i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong may-ari. Ito po ay clean title, buhay na kapangalan, no extrajudicial po itong property nito. At tax updated din po itong property na to. Ayan. Kung gusto mag-viewing, mag-schedule lang po kayo. Kung gusto nyo makausap yung seller, mag-schedule din po tayo. At pwede rin na po ibigay yung contact number ng seller. Kapag po ang sabi po sa ng seller, once na nakita nyo daw po ng personal tong property at gusto siyang kausapin, pwede namin ibigay yung contact number po ng seller sa inyo. Ayan. So mga bago pala sa akin YouTube channel, pa-subscribe po sa akin Facebook, paki-follow nyo po ako. Ayan. So maraming salamat po and God bless po.